Praise God, puri po ang Diyos. Salamat po sa ating Panginoon, ano? Magandang panahon. Hindi mainit, hindi malamig. Ayos lang. Amen. Puri po ang Diyos, sapagkat hindi po talaga lang tumbuhog ng ulan. Nagising ako ng alas 3, ng madaling araw. O makita ko may tubig sa loob ng bahay. Kaya nga ako may naisip ko, ayaw ko makasunod ko dahil hindi ko makababa ang break-in. Gawa ng mga. Yung salamat sa Diyos. Nung umaga, bumaba ko ng tubig. Kaya, ako lang yung ano. Kaya salamat sa Panginoon. Pagkakitin ng Diyos. Amen! Parang po natin ang Panginoon. Kung kayo po ay merong Biblia, buksan po natin sa unang Juan, chapter 3. Di po tayo natin tumayo bilang paggalang ng salita ng Diyos. 1 John chapter 3, verse 1 to 3. Ang sabi po dito, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon na ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng makasalimutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos. Ngayon, ngunit hindi parahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino man may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. At yun na langit. Praise the Lord. Ama namin Diyos, maraming salamat sa mga salita mo na aming natunghayan. Salamat po sapagkat ikaw na aming Diyos na pinaglilikuran ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya naman kami patuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Ama, maraming salamat. Dalayan namin na ang Banal Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan upang ipaunawa sa amin ang mga salita mo na aming tutunghayan. Sa umagang ito, Lord, maraming salamat at ikaw ang siyang maluwalhati at mataas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus po ang samang dalangin. Amen. Amen. So, pwede tayong paupo. Purihin po ang Panginoon, no? Parang gusto ko kumante, no? Hindi. Pero yung kinakatawa, no? Ito yung paboritong awitin, na natin tumulong sa lumba. Ano po? Born again. Yan. Lulus lahat ay nagtatanong kung ano ang born again. Sa gitna ng laguna na aming napuntahan, sila'y nalilito magdaraw ng bago. Kung ano ang dahilan, si Jesus ang nakakaalam. Sa away ko'y ginawa lahat ng paraan upang mariwalay sa buhay na walang hanggan. Balit iniwan mo ang aking kasalanan. Ito ang dahilan, Jesus ang nakakaalam.
dahilan kung bakit ako nakatatayo sa inyong harapan. Nakapagpapahayag ng mabuting balita, hindi ko ito ginusto. Ginusto ng Panginoon. Amen? Dahil makatayo sa inyong harapan, makapagpato sa kanyang kabutihan. At nakilala ko yung Diyos talaga. Tama ang kanyang mga pangako. No? Na hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Kaya mula noon, nakita ko kung paano ako ingatan ng Panginoon sa lahat ng aksidente, mga encounter. Ang Diyos ang nag-iingat sa akin hanggang may nakatayo pa rin ako sa rin. Amen? Kaya makinig po kayo, no? Ang ating pong pamagat ng pag-aaral ay position change. No? Kaya ko noon, ang dating buhay ko, makasalanan. Pero binago ng Panginoon, pinalitan ng aking puso ng isang pusong laman na marunong gunawa sa kanyang mga salita. Hallelujah. Ang kapakinabangan ng pag-aaral sa aklat ng Juan, sa unang Juan, lagi po ninyo basahin sapagkat ito meron itinuturo sa atin. Itinuturo niya sa Juan halos na sinasabi niya na tayo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sino naniniwala roon? Amen. Hindi yun. Una, sabi niya, liham para sa mga Kristiyano at para sa atin. Pangalawa, sabi, para sa mga Kristiyano makamundo. Ito po yung trabaho ng mga Kristiyano makamundo. Yung walang takot sa Diyos. No? Ang sabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan, na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ano po? Sa verse 16, sabi niya, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, no? Ang pagnanasa ng mata, no? At ang pagmamalaki sa buhay na ito hindi nagmumula sa Ama, kung hindi sa sanlibutan. Mga kapatid, no? Tayo ngayon ay nabubuhay na, hindi sa sanlibutan. Nabubuhay na tayo spiritually. Amen? Kaya kinakailangan susundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Ano po? Sumunod lang tayo, sumunod. Sumampalataya lang tayo sa kanyang mga salita. Ano po? At ang sabi sa unang Juan, chapter 3, verse 14, nalalaman natin, lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Ano po? Sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Dati noon, nung hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon, puro kasalanan, kasamaan ang ating ginagawa. Kaya noon, buhay man tayo ay patay sa harapan ng Panginoon dahil sa kasalanan. Pero ang sabi, maliwanag po, no? Lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Nagtanggapin natin ang Panginoon. Naglingkod tayo sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanyang mga utos. Ano po? Sapagkat, ang sabi niya, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Kaya, dahil nakatanggap tayo sa ating Panginoon, na tayo tinuturuan ng Diyos na umibig sa mga kapatid. Ano po? Ibigin natin pati na yung ating mga kaaway. Ito yung utos ng ating Panginoon. Amen? Pag hindi natin inibig ang ating mga kapatid o ibang tao na hindi natin kapananampalataya, anong mangyayari sa atin? Ang sabi, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Kaya mga kapatid, kung kayo ay merong galit sa inyong kapatid, sa inyong kapwa, patawarin nyo sila. Huwag tayo magtanim ng galit. Amen? Sapagkat kung ang galit natin sa ating puso, maliwanag na sinasabi. Amen? Wala. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Dahil sa galit na yan, nananatili. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan.
ba yan ang gusto ng ating Panginoon? Mga ibigan kayo sa isa't isa. Amen. Kaya kinakailangan tayo ay nagmamahalan, nagtutulungan, nag-uunawaan, hindi nagtitindasan. Amen. Kinakailangan unawaan natin ang ating kapatid. Kung sila nagkakasala, ipanalangin natin. Huwag natin silang pupulaan o sisiraan. Nagkasala na patatapay ng gusto. Anong sabi? No? Sa 1 John chapter 5, no? Kaya nga sabi, huwag ka nang magdududa. Pag sinabi ng Diyos na bibigyan kita ng buhay na walang gagawin niya yan. Ano po? Sabi niya, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, sabi niya, mayroong buhay na walang hanggan. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, sabi ko, ay mayroong buhay na walang hanggan. Ano yung sabihin? Kinakailangan ang ating Panginoong Isus, ang bawat sa atin ay nananalig, sumasampalataya sa ating Panginoong Isus. Amen? Yun po ang kinakailangan. Huwag mawawala ng pananampalataya sa ating Diyos. Siya ang ating tagapagligtas. So, siyempre sabi, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparorong sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Amen. Wala pong ibang relihiyon na makapagliligtas sa atin. Walang imaging kami o kung sino ang mga tao. Hindi namin kayo ligtas. Ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin. Ang Panginoon. Kaya sabi, siya lamang ang daan. Ano po? Kaya nga sabi, mayroong buhay na walang hanggan. Yung po mga nananampalataya sa ating Panginoon. No? Ngunit, kung wala sa kanya anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi ka naniniwala sa ating Panginoon Diyos, dumadalo ka lamang, wala sa iyo yung pagdalo. Kaya sabi, wala ang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. No, yung sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya po, huwag natin kalimutan yan. Siya lang ang ating pagkakatiwalaan. Siya lang ang nakatanggiligtas sa atin. At siya lang ang tumutugon sa ating panalangin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi niya, isang liham ng pag-ibig at pag-upo. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig. Ano ba uri ang pag-ibig ng ating Ama? Kung po sadya sa binasa natin, sa chapter 1, sabi niya, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa ating ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Ganon ang pag-ibig din sa atin. Tinawag na tayong anak ng Diyos. Dati ang tawag sa atin, mga alipin. Doon tayo napapalapit sa kanya, tinawag na tayo mga kaibigan. Dito ngayon, dahil tumanggap ka, tiwala ka sa kanya, tayo ngayon ay kanyang inaaring anak. Amen? Puri ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Kaya po, napakaganda na lagi natin balik-balikan ang Persian po. Talagang marami kang malalaman. So, sabi nga, ang hindi nagtataglay ng buhay at ang hindi nagtataglay ng buhay at ang hindi nagtataglay sa anak ng Diyos ay walang buhay. O sinasabi ng 1 John chapter 5 verse 12. So, kaya kinakailangan lagi nating priority ang ating Panginoon. Amen? Kung siya laging nasa atin, tayo ay nagtataglay ng buhay, hindi pinanapon niya. Yan ang katotohanan. Sabi ng Diyos yan, hindi ako may sabi.
tumatatag po may mga tunay na Kristiyano. Eh, paano ko yung mga bulaan na hindi naniniwala kay Kristo? Mag-ingat po kayo. Kami ang kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala kang buhay na walang hanggan. Hindi, maliwanag po yan. Pakalawa, sabi yan, ang kalagayan ng isang Kristiyano sa harapan ng Diyos. Ano ba ang kalagayan ng isang Kristiyano sa harapan ng Diyos? Tayo. Anong kalagayan natin sa harapan ng Diyos? Yung binasa po natin kanina, sabi niya, tingnan ninyo, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa ating ng Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos. At iyon nga ang totoo. Iyon nga ang totoo. Pinatutuanan na tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi po natin pwedeng ipagkailayan. Dapat ipaalam natin sa lahat, no? At sabi niya, nakikilala ng mga kasalimutan ang hindi nila kinikilala ang Diyos. Hindi yung mga kasalimutan, hindi nila kinikilala ang Diyos. Wala silang pananampalataya ng Diyos. Lalo na yung mga kapatid natin, nalibigyan ng nandaan. No? Walang paniwala sa Diyos. Kaya kung kumakay sila, bakit wala? Kaya kung tayo mag-iingat, no? Ano pa sabi? Hindi maipaliwanag na pag-ibig ng Diyos. No? Ang hirap paliwanag ng pag-ibig ng Diyos. Pero sino makagagawa ng ginawa ng Diyos? Tayo mga makasalanan na tayo dapat pinapako sa krus. Tayo dapat pinampas, pinaktan dahil sa ating kasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya umako sa lahat ng ating kasalanan. Amen? Siya yung nagpapako sa krus para sa iyo, sa ating lahat. Upang tayo ay hindi mapama, hindi magkaroon ng buhay. Yun po yung pag-ibig ng Kristiyano. Paano maging anak ng Diyos? Paano maging anak ng Diyos? Ang sabi ng unang Juan, chapter 1, verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Yung lahat ng tumanggap, sumampalataya sa ating Panginoon, sila yung pinagkakaluban na maging mga anak ng Diyos. Diba? Napakadali. Walang bayad. Kaya po, magpatuloy lang tayo. Maging dapat tayo maglingkod sa ating Panginoon. Huwag tayong titigil. Huwag tayong hinto sapagkat malapit na dumating ang Panginoon. Diba? Yung pinapabalita ninyo sa radyo, yung balita ngayong August 12 na araw ay magdidilim. Nangyari po yun. Sa Brazil nangyari po yun. Umaga, nagdilim, naggabi sa Brazil. Amen. Tapos, sa August 27, ang buwan ay magiging dugo. Amen. Kasahin po natin sa Joel po. Napakaganda. Sa Joel, basahin po natin. Sa chapter 2 ng Joel, sa verse 30. At niya, magpapakita ko ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Dugo, apoy, at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim. Nangyari na noong August 10 sa Brazil. Nabalita yun sa ibang bansa. At ang buwan ay pupulang parang dugo. Ayan, abangan ninyo baka mahalong ba sa ating pagkulang.
Yung nakaraang buwan, nakaraang ano, ahapon lumabas na namulang na yung buwan parang gulo. At sabi ba, bago dumating ang dakila at nakatatakot na araw ni Yahweh, para tandaan ng kanyang pagbabalik. Pag nawala ang buwan na parang dugo, sabi, bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. Sa panahon iyon, ang lahat ay hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Ang lahat ay hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Ano pa? Sabi, sa panahon iyon, lahat ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Gaya ng kanyang sinabi, may ilang nakatatakas sa bundok ng Zion at ang aking pinili makaliligtas sa Jerusalem. Hindi yung mga pinili. Hindi ba kayo pinili ng Diyos? Diba? Kaya lang, tinuro natin na, tinuro ka rin ako. Hindi kayo ang pumili sa akin. Sabi ng Panginoon, ako ang pumili sa inyo. Para kayo lumayo at magpagbuhan. Kaya, dahil kayo pinili ng Diyos, huwag natin sayangin, huwag tayong magpatulit-tulit. Nakapagkulan lang, hindi na tayo tatalo. Baka mamaya biglang dumating ang Panginoon. August 27 na, magpupula ang buwan. Baka kinabukasan, biglang dumating ang Panginoon. Hindi natin alam. Pero ang Biblia ang may sabi, tanda sa araw ng pagdating ng Panginoon. Diba? At ang sabi, ipangangaral ang mabuting balita sa buong sanlibutan sa darating na oras. Sa inyong Facebook, makikita nyo doon kung taong nananalangin, pinapanalangin yung kanyang kapwa. Nagdala yung mga tao, nangangaral ng mabuting balita. Tapos yung pinusatan, hindi siya. Sabi niya, dati akong sumasamba sa mga ribulto. Hindi ba yun, hindi na nabako siya. Sabi niya, ako tayo rundok, nakakilala sa rundok. Hanggang sa rundok, nakararating yung mabuting balita. Para tandaan na malapit na ang kanyang pagdating. Kaya kung tayo maging handa, huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Na kanyang paminasa yung kita ng laman na kung ano makita, akin lang ito. Kung ano makita, makakita na magandang dalaga, nagnanasa na. Kumita nyo, tapos silang mahina sa mga gandang dalaga. Mahilig sa babae. Pero salamat sa Panginoon. At nalampasan ko ang lahat ito dahil sa aking Panginoon. Babae na lumalapit sa akin, ako naman tumatakbo. Dati ako nangahabol ng babae. Pero nung makakilala ko sa Panginoon, ako lang inahabol ng makaya ko na. Ang babae na nagtatakot sa akin, tayo na, nakakagulat. Ang sarap pakinggan. Pero nilalayo ako. Dahil ayaw ko sa impyerno. Dahil mag-inig ko. Kaya po tayo mag-ingat, huwag tayo magpapagukso, huwag tayo makitiayon sa sanlibutan. Sapagkat tayo ay makakama. Purihin ng Panginoon. Sabi niya, sa Roma, mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Sa Roma chapter 8, verse 16, ang sabi ron, ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sabi niya, at yan ang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos, at kasama ang tagapagmana ng Kristo. Sa
Sapagkat kung siya'y kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Kung paano ang ating Panginoon Jesus, maraming pagtitiis ang kanyang ginawa. Alam-alam sa inyo. Amen. Dapat kung paano si Jesus ay nagtiis, pero din tayo matutuloy tayo sa pagtitiis. Kahirapan, kawalan sa karamdaman, nagtiis tayo. Sapagkat kung paano si Jesus nagtiis, pero din dapat tayo magtiis tayo upang tayo makasama niya pagdating ng mga araw. Amen! Kung tayo may babang, kaya kailangan tayo maging masaya. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Dapat lagi tayo nagkagala, nagsasaya, sapagkat merong Diyos na nagtuturo sa atin. Merong Diyos na nanghako sa atin. Amen? Na makasama na tayo doon sa kalakitan. Dito, puro hirap. Pag wala kang trabaho, gutom ka. Pag ikaw ay hingi na hingi, kayo kapwa kang sasawa ang tao. Nagsasawa ang tao tayo. Ang trabaho naman. Ang lakas na ng iyong katawan, ayaw mo na ng trabaho. Merong tao, ang lakas ng katawan ng mamatag mo. Dito, hindi gano'n ang Kristiyano. Diba? Ako'y naging bata at naging matanda. Subalit hindi ko nakita na ang aking dahil ay nagpalimos ng pinapay. Amen? Walang namamalimos ng mga Kristiyano. Amen? Sapagkat ang Diyos natin ang nagbibigay ng ating lahat ng ating pangangailangan. Praise God. Sabi niya, kaya, sapagkat natindihan kong walang makapaghiwalay sa atin. Dahil ko lang. Ang Espiritu nagpapagtog sa mga Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ng Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Kaya tiis lang. Dumanas tayo ng sobrang init. Natiis natin. Purihin po ang Diyos. At ang sabi niya, permanente. Talagang gagawin niya yan. Sabi niya sa Romans 8:38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa akin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghelo, ang kakunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, ang hinaharap, ang kataasan, o ang kalaliman. Alinmang nila lang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Kristo ng ating Panginoon. Amen. Walang makapaghiwalay sa atin. Pagka tayo na kay Kristo, ang kahirapan, wala, ang kamatayan. So, talagang andun ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Habang ikaw ay nagtitiwala at sumunod sa ating Panginoon, hindi ka makapaghiwalay. Iingatan ka ng ating Panginoon. Ilalayo ka sa anumang gawa ng away. Lagi kanyang ililigtas. Ito ay nangyari sa amin. So, ilang beses kami na-aksidente. Hindi man lang kami nasusugatan. Hindi man lang nababalil ang buto. Bakit? Kasama namin ang buto. Dahil nasabi niya. So, hindi kita iwan, hindi kita kabapilan. Kaya kung nagtiwala ka sa kanyang salita, saan ka mapumunta, siguradong panata sa iyong kalooban. Ligtas ka sapagkat ang Diyos ang iyong kasama. Amen! Purihin po ang Diyos. Lahat ng tulog ay magsabi ng Amen! Kaya pala, ano pa? Nabibihisan ng takbiran ni Kristo sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y tinuring na makasalanan upang sa pag-ipag-isa sa atin, sa Kanya, maging matuloy tayo sa harap ng Diyos. Pag-iwanan ko yan, hindi nagkasala.
ang ating Panginoon, ngunit alang-alang sa atin. Yan. Sabi, siya ay tinuring na makasalanan. Wala naman siyang kasalanan, pero tinuring na makasalanan dahil sa atin. Upang tayo naman niya at pag-ibig ay hindi napapahamak. Ito, tandaan ninyo. No? Sabi niya, lahat ng spiritual na pagpapala ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Doon po sa Ephesians chapter 1 verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo. No? Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipagsabi ng Diyos. Pagpapalang spiritual. No? Yung natanggap natin, kagaya ng natanggap ko ng Espiritu nito, doon na bago ng lubusan ng ating buhay. Ito, ang timano ng araw na tumanggap ko sa Panginoon, naalis na agad sa akin. Kaya po, patuloy yung hibigin. Na laging sumain ng Espiritu ng Diyos. Ipadala ninyo sa Kanya ang inyong pangailangan. Lord, kailangan mo ng Espiritu. Yung mga hindi pa nababapres ng Holy Spirit, kinakailangan hibigin kayo. Kung hindi ito hindi ito darating sa inyo. Amen. Kaya humingi kayo kung gusto ninyong matanggap ang spiritual pagkakala dahil sa langit. Ang kalagayan ng Kristiyan sa mundo. Ang una, ang natatanging bayan. Doon po sa dito, chapter 2 verse 14, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at nilisip tayo upang maging kanyang sariling bayan. Nilinis na tayo at tayo ginawa ng sariling bayan. Amen? Isa kayo sa bayan ng Diyos, marami, no? Ng mga iba't-ibang samahan ng mga Kristiyano, pero iisip ang Diyos. Kasama kayo sa pinili ng ating Panginoon. Po. At tayo kanyang ginawang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Masigasig pa kayo sa paggawa ng mabuti. Sabi bakit gawin natin ang pinag-uupos ng ating Panginoon. Mga tao pinag-uusin. Sabi niya, sa John chapter 1, verse 20, sapagkat pinamahal ng Ama ang anak at pinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito, mga gawang ipakikita sa kanyang sa kanyang Ama upang kayo'y mamangha. Kaya hindi ba kayo namamangha sa ginagawa ninyo? Hindi. Yung mga pilay nakakalakad. Yung mga bulag nakakakita. Diba kamang-hamang kayo? Hindi. Kaya pupuli ang Panginoon. Hallelujah. Paghiwalayin ang mga tao. Ano yun? Hindi paghiwalayin. Sabi nga sa Ikalawang Korinto, chapter 16-17. Kaya tumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila. Sino kanila? Sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Pag may tukso na dumarating sa inyo, iwasan ninyo. Huwag niyong tatanggapin yan. Amen. Sapagkat alam niyo masama yan, kasalanan niya. Kaya maliwanag na sabi. Humiwalay kayo sa kanila. Sa kanila, humiwalay kayo. Sa kanila, sabi ng Panginoon niya, iwasan ninyo ang anumang marumi. Pagkakasalanan, kung nagkakalupin, lumayo na kayo. Talagang ang tukso, lagi kabuntot ng mga Kristiyano yan. Lagi natin kasunod-sunod yan. Amen. Kung nakipagtuturo na sa inyo, paano ako tinuturo dahil sa babae. Diba? Nakipagtuturo na kung paano nakagulong sa unaw.
kumakain ako sa isang pastor. Maraming pera ko doon, bagong doon eh. Maya-maya may lumpit sa mga babae sa akin. Sabi niya, pwede bang makaupo dyan? Sabi ko, wala naman. Ikain ko ng kain. Siya, hindi naman na-order. Sabi ko, ba't hindi na-order? Wala akong pera. Maraming pera, binigyan ko kaya. Hindi naman kumikilos, hindi tumatawag kung ano order eh. Maya-maya, yung sabi sa akin, mag-hotel na lang tayo. Wow. Kaya, mag-hotel na lang tayo. Malayo ko sa misis ko, pwede ako sumama. Pero alam ko, hindi ako, hindi pa yung sumama. Bakit ito, kasalanan niya, bawat yan. Alam, nakakaliw pa. Hindi, madali lang na kami. Kaya yung tukso, iiwag pa kayo. Huwag din ang tayo tudutan. Baka kayo matukso, baka kayo mag-alam. Kaya sabi sa Galawang Korinto, kaya lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marami at tatanggapin ko kayo. Mga palatuntunan o palatandaan ang buhay sa bagong nilalang. Ayun, palatandaan ng bagong buhay. Yung tayo ay muling naipanganak na muling. Diba? O bago na nila tayo, bago na eh. Kaya mga sino lang, o second, Korinto 5:17. Diba? Ang sabi ron, sino mang nakipag-isa sa kanya ay siya ng bagong nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na, ngayon, sila'y pawang naging bago. Amen? Kaya tayo bago, hindi tayo naluluma sa harapan ng Diyos kung tayo ay hindi gumagawa ng kasalanan. Tandaan mo yung sabihin ko sa'yo, kapatid! Bago ka na sa harapan ng Diyos. Talaga din na ako. Kaya po doon, no? Dahil talaga na ginawa ng Diyos ang lahat para tayo mabago. Mga palatandaan ng buhay sa bagong nilalang. Bagong nilalang tayo. Ang mga likas na galaw ng paglago. Talagang hindi tayo lumalago sa ating pananampalataya. Dapat ka lang talikuran ang mga taong makamundo. Dapat kayo natin talikuran yung mga taong makamundo. Yung mga taong walang paniniwala sa Diyos, layo natin sila. Ayaw sila maniwala sa atin, maaaring natin. Napahigan na natin sila sa salita ng Diyos. Pinahid natin sa kanilang kaligtasan. Ganun pa rin ang kanilang ginagawa. Ang sabi, layo natin sila. Ang kalagayan ng Kristiyano sa inaarap sa John chapter 3 verse 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya. Sapagat makikita natin kung sino talaga siya. Ngayon, hindi pa natin alam kung ano kalagayan natin. Pero, andun, pangako tayo mga anak na ng Diyos eh. No? At pag dumatay, makikita natin ang mukhaan. Kung paano dyan, bigla-bigla na lang dumarating. Pero hindi, bigla-bigla na lang tayo mamamangha sa kabutihan ng ating Panginoon. Una, sabi, ang panahon ng takot ay nanghihinang puso. Pagka hindi natatakot, siyempre, ang puso mo apektado. Ang pagnanais ng tao na malaman ang hinaharap. Ito ngayon ang hinaharap natin. Naantay natin ang pagdating ng ating Panginoon. Ito, ang pinakatiyap na bagay sa buhay. Ano yung mangyayari? Yung tiyap na bagay na gagawin sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng John 14,
Sabi niya doon sa John 14, sa chapter 1, o ano yan? Wala ko. Sabi niya, pero in my father's house are many mansions. Yan, sabi niya. Sa bahay ng aking ama ay maraming pilig. Kung di gano'n ako'y paroroon upang ipagkanda ko kayo ng dagong kalalagyan. Amen? Kapag kahit pinayari na, sabi na, hindi siya babalik upang kung saan siya naroon, tayo naman ay doon. Amen? Pakaki yan ang ating Panginoon. Yung pangyayari, habang natin siya, yun ang ginagawa ng ating Panginoon. Ipinaghahanda na tayo ng tahanan sa langit. Hindi lang sa tahanan, mansyon. Ano po? Pakalawa, ang saan pa? Sa Acts chapter 8, at tatanggapin ninyo, chapter 1 verse 8, at tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo at kayo'y magiging mga alagad ko. Kayo'y magpapatotoo mula sa Jerusalem, sa Juda, at sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Yan po, sino makatanggap na ng banal na Espiritu? Amen. Anong sabi? Gagawin na kayong mga saksi. No? Sa Jerusalem, sa buong Juda at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya yung mga tumanggap, no? Yung mga nakaranas na ng baptism ng Holy Spirit, kumilos na kayo, magpagamit na kayo sa ating Panginoon, at tuloy natin ipahayag ang mabuting balita. Amen. Hallelujah. Sapagkat ikaw ay pinili niya, hinirang ka. Kapag ikaw ay ng bunga, kaya magiging bunga mo, yung mga tao may sasabi sa mga dito. At bukod pa, sa may bunga ka na, pagdating doon, meron ka pang corona. Yung bigay ng ating Panginoon. Hallelujah. Ano pa? Doon sa Thessalonica chapter 4, ang sabi, yung mga nangamatay, marinig yung mga namatay, ang tinig ng Panginoon, at ang trompeta, at yung mga patay na nalari kay Kristo ay muling bubuhayin. Ano? At pagkatapos, yung mga buhay na nananalig sa ating Panginoon, sila man ay kukunin din at sama-sama tayo kasalubong sa ating Panginoon sa kaulapan. Yun po ang katunayan na gagawin ng Diyos sa atin. Amen. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang ang paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag kayong magsasawa. Huwag kayong titigil. May pahayag ang kabutihan ng Diyos. Amen. Purihin po ang Diyos. Ngayon, ito naman. Paghahambing sa kalagayan ng mga hindi ligtas. Ang sabi una, nakatayong hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Nakatayo sila sa harapan ng Diyos. Yung sila hindi matuwid. Maksalanan. Ito po. Pangalawa, sila'y sikat. No? Sa buong mundo, sikat sila. Kilala sila dahil sila'y Jerusalem. Mahusay sa Turkey, mahusay sa Turkey. Maraming magagaling na artista. No? Pangatlo, ang sabi, ang hinaharap ay kamatayan ng impyerno. Ang dugo, hinaharap ng mga taong walang takot sa Diyos, hindi nananalig sa Diyos. Sino nga yung artista na ano? Mayaman sila, Amerikana, nagpakamatay. Yung Amerikana, tapos sumarap sa salamin. At sinabi niya, my life is empty. Kung kanyang puso. Bakit ko natin kilala, hindi na kilala ang Diyos? Tapos nagpakamatay. Sikat ko artista niyo. Oil, Marilyn Monroe. Ito. Kaya po mga kapatid, mapanig kayo. Nakakaroon kayo ng mabuting balita. Hindi pinagkakait sa atin ang mga pangako ng Diyos upang kayo manatiling dapat na nagbibigay ko sa Kanya. Manatili lang tayo sa kanilang palataya
magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ito naman, si Kristo ang dakilang tagapagbago ng kalagayan. Ayan. Tingnan po natin yung 10 pitungin. Sa Luke chapter 17, nang sila ipapasok, Jesus ay papasok sa Jerusalem, nakasalubong nila yung 10 pitungin. Ang sabi niya, Panginoon, tulungan mo kami. Hindi na sila nag-express. Ang sabi ko, Panginoon, magpunta kayo sa pari at magpakigil. Sabihin, para ikonsulta kung talagang siyang magaling na. Pero baka sila nakita nila, sila lahat ay gumaling. Anong pinakikita ron? Yung mga taong lumalapit patulad ng kasalanan, kapag kayo nagpakamaba, isingin ka na sampung itungin, hindi ka lumalik lahat. Sino pa? Yung lalaki yung pinanganak ng bulag. Sabi ng mga lagat, Panginoon, sino ang nagkasala at nabulag ang tao? Ano sabi ng Panginoon? Hindi dahil siya'y nagkasala o ang kanyang ina nagkasala, kundi upang mahayag ang kalwalhati. Anong ginawa niya? Lumura siya. Pinagpukit niya yung ano, kumanapukit. Pinagpukit yung tao, inakinan pa. Ipinahid sa mataan ng bulag. At ang sabi na niya, magpunta ka sa silog, yung kumagpunta. Yung mahugasan, nakakita. Hindi nila tinataboy. Bakit? Lumalapit niya. No? Isa pa. Yung magnanakaw sa krus, nakasabi niya napako. Yung dalawang magnanakaw. Diba? Ano sabi nila? Hindi ba ikaw ang Kristo? Bumaba ka, iligtas mo, mati kami. Pero ano sabi nila? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo dapat lang mapagsahan dahil tayo kasalanan. Pero ang tao ito, walang kasalanan. Tapos sinabi nila, Jesus, alalahanin ko upang nagrahanin ko. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Huwag nanakaw, ang simano naligtas. Ang ginawa, nagpakamaba lang siya sa paraiso. Inamin niya na talaga sila nagkasala. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag nanakaw ka, hindi. Kung sinabi niya, Jesus! Alalahanin mo kung ang nagrahanin ka lang. Ngayon din kakasamahin kita. Pagkatapos, isa pa. Ano? Si Sakeo. Ayan. Si Sakeo, isang tagdak na tao, maliit na tao. Siya pinuno ng maninino ng buhay. May nangarinig niya na darating ating Panginoon. Siya ay nagpunta ron upang makita ang Panginoon. Bakit sa dami ng tao, hindi siya makasingit. Anong ginawa niya? Umakyat siya sa harap ng mga tupesmuhan. Nakita niya puno, umakyat sa puno. At doon niya inantay ang Panginoon. At nang dumating ang Panginoon, ang sabi sa kanya, pinadahan sa kayo, bumaba ka. Tutunta ko sa iyong tahan. Dali-dali sa iyong bumaba. Saya-saya. At tinanggap ang ating Panginoon sa kanyang tahanan. Amen. At pagkatapos, lumapit kay Jesus at sabi niya, Panginoon, ang aking kayamanan ay pamamahagi ko sa mga mahihirap at kung ako ay mayroon na daya, babalik ko ng makaarap. Yung po yung nangyayari sa mga taong tumatanggap sa aming Panginoon, nababago ang kanilang buhay. Amen. Ang tingin sa kanilang tao, makasalanan dahil nanakaw nila yung buhay. Pero kung makakilala niya ang Panginoon, nagtanggapin niya ang Panginoon sa kanyang bahay. Katulad nyo, tinanggapin niyo ang Panginoon sa inyong puso. Diba? At kung naranasan ninyo ang pagbabago ng inyong buhay.
ang sino man lumalapit sa akin. Paliwanag po, no? Sinasabi. Hindi na tayo tataboy. Dahil tayo ay dinala ng Ama sa Kanya. Kaya yung lahat ng lumalapit sa Kanya ay hindi niya itinalaboy. Kaya kapatid, kung ikaw ay pag-aalinlangan pa sa iyong pananampalataya, mayroon kang takot, baka ay mapunta ng impyerno. Ba't hindi ka lumamit kayo ito? Ano ang laki ng iyong kasalanan? Patatawarin ka ng ating Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Hanggang ngayon, patuloy siya nananawagan. Amen. Kaya po, patuloy tayo pag-amit sa Panginoon. Patuloy tayo mag-aya ng mga tao. Ayayahan natin po kahit sino. At kung hindi sila pumunta, nagawa natin yung ating tungkulin na ipahayag sa kanila ang mabuting balita. Amen. Wala kang pananakita. Hallelujah. Pero tatahin ka lang, hindi pa pahayag ng mabuting balita. Ako. Yung anong mangyari sa tao yun, ito ang mananagot ng kanila. Kaya po, kahit ikaw, tayo, na mayroong banal na Espiritu, sure lang tayo ng siya, kung tayo magsasawa. Mahal kayo ng ating Panginoon. Mahal kayo ng ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Noon, ngayon, at kailanman. Dapat siyang pagkatiwalaan. Dapat siyang sambahin. Sapagkat siya ang tunay ng Diyos. Ang Diyos na buhay, ang ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. Binuhin nyo. Nakita natin. Ang dami niyang iniwan ng salita. Ito'y para sa mga Kristiyano, para sa atin. Nung sinasabi niya na mayroong buhay na walang hanggan, ang sino man nananalig sa kanyang anak ng Diyos. Kaya manatili tayo. Si Kristo lamang ang ating kasalbahin. Hindi mga rebulto, hindi mga larawan, sapagkat yan ay kinasusunod ng Diyos. Dati, gumagawa pa ako ng mga bahay ng bayan, nalagay ko ng mga rebulto. Nagsindi ako ng tanggila. Nakakatulog ako. Pag-upos yung tanggila, nasusunod na pala yung kinalalagyan. Hindi niya hinayaan, matulog lahat. So, yun namatay ng pusa. Kasi piniplano ko lang sa akin. Bago pala sa mga ngalan na mabuting balita. Kaya kapit, kung wala ka sa iyo ang banal na Espiritu, humiling ka. Siling wala ka ang banal na Espiritu. Tapos sa kumahay, yung hindi pa babapay ng Holy Spirit ka. Lahat, sila na. O sino yung mga may sakit? Sino may karamdaman? Wala. Salamat sa Diyos! Wala kayong sakit. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sige po tayo natin tumayo at tayo magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Praise the Lord. Buti-buti mo, Panginoon. Salamat ng oras. Sa bawat ay laging tapat umamahal. Panginoon ay magpap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 
samba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y hinagbago. Mabuti ang Diyos sa ating ay nagmamahal. Mga kapatid, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Hindi na tayo papapayaan. Hindi na tayo iiwanan. Kaya tayo lumapit sa Panginoon, magpasalamat at ating siyang parangal sa Panginoon. Na kay buti-buti ng Diyos. Ulitin pa natin yung sumpa.
Praise God sa mapagpalang ng mga sa ating lahat. Pumalakpak na ka, mga anak ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi, isipin ninyo na kung kaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng ating Ama na tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Ito ba, napakalakas pribilehiyo ang ating tinanggap sa ating Panginoon. Ito ba? Amen. So tayo po ay manalangin, dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong pag-ibig sa amin, sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin, O Diyos. Nagpupuri kami pa ng nagpapasalamat dahil kung mga Panginoon Diyos, nagbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangailangan, masaganang pagkapala sa araw-araw ang pinagkakaloob mo sa iyong mga anak, O Diyos. Salamat din po sa kagalingan na pinagkakaroon mo sa may mga sakit karamdaman. Patuloy po kami umaasa sa iyo, Diyos, na kami tulungan mo, Panginoon, na mag-iingat, Panginoon, at kasama sa gawa ng isang libutan ito, O Diyos, po kami, Panginoon, dahil kami mag-anak mo, kami po susunod sa iyong mga utos, Panginoon. Sabi mo kung kami, kung magkahasik na kakaunti, mag-aanin kakaunti, at kung magkahasik na marami, ay aanin marami. At magbigay kami ayon sa ipinasan ng aming puso. Magbibigay po kami, Panginoon, ng masaya ang aming puso pagkat yun ang ibig mo sa iyong mga anak. Kaya dahil po namin, O Diyos, ang lahat ng kamay na magbibigay, Panginoon, ay magbibigay ng maligaya, masaya sa oras na ito, Panginoon. At alam namin, O Diyos, patuloy kang ikaw ang magbibigay ng masaganang pamumuhay sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At dalangin po namin ang bawat sa latin na manilikom ay magamit pa po ito para ipahayag pa ang iyong mabuting balita, Panginoon. Marami pa pong kanon mo ang maligtas, lalo po sa lugar na ito, O Diyos. At salamat po, Panginoon, sa ginawa mo doon sa kusot ng Kalbaryo, sa kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat po sa sakripisyo mo, Panginoon Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu ng Diyos. Ikaw yung aming comforter. Ikaw yung nagbigay sa amin ng kagalakan, ng kapayapaan, kasaganaan sa aming mga buhay, O Diyos. Kaya maraming po salamat sa katagumpayan ng gawin ito ngayong umaga. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin, O Diyos. Ito po yung aming sa aming dalangin naman. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay nagsasabi ng Amen and Amen. Scripture reading po, si Brother Prince. Ang special number po ay si Sister Marby Angeles. Ang ating po mensahe ay si Pastor Francis Ubaldo, offertory prayer, Brother Colby Manalaban. At ang ating closing prayer and benediction po ay si Apostle Carlos Bagamison. So para po sa iba pong announcement, Pastor Lori, so itutuloy na po ng closing to, Pastor, kayo po ang closing. Opo.
po, 81. Hindi tayo mamaya at po lahat pa ng pamunuan ng church maiwan po. We had an urgent meeting. And then, kahit nakapawit-ulit, pinaalala ko sa inyo na huwag po natin kalimutan yung salutin po natin alam mo natin ang Diyos araw-araw may palit na ginagawa sa atin. Amen ba? Amen. Sige po, tumayo na po tayo lahat. Sige po, alam na po po. Sige po, malayan. Taas po muna natin ang isang daw si Kay. Ngayong mga tinataas po namin, Panginoon, si Sister Kay na kasalukuyan may karamdaman, Sister Linda na sana po dinadalangin namin ang kanyang full recovery sa kanyang physical na katawan, Panginoon. Sino man po may karamdaman dito, may umaga, pwede po sila na magpaparang kamay. Dalangin namin ang kagalingan sa kanila sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming ulit salamat Panginoon ngayong umaga sa iyong mga salita na patuloy na gumigising sa aming mga espiritual na pamumuhay. Salamat sa iyong lingkod na ginamit. Ngayong umaga patuloy mo siyang bigyan ng wisdom na knowledge na nagagaling sa iyo. Dalangin ko, ano po ang kanyang kahilingan, ikaw lamang po nakakalam. Ingatan mo po siya at sa kanya pong pamilya. At sa lahat po ng narinig po, Panginoon, marami din po salamat. Pagpalain mo ang lahat ng dumalo ngayong umaga. At dalangin ko, Lord, kung meron ng mga problema, ikaw lamang po nakakalam, naniniwala ko dahil tumawag sila sa iyo, sinagot mo na ang kanilang panalangin, Panginoon. At sa pansamantala namin pag-iwalay, ingatan mo po ang bawat isa, sila'y makarating ng ligtas at payapa sa kanilang uwian. Kapayapaan po ang maiwanan sa lugar na ito. Kaya ngayong umaga, tanggapin na natin ang biyaya ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus at ang pag-isama ng Santo Espiritu isa. Sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen.